Ito na nga guys, yung sinasabi ko sa inyong mga jet planes at mga choppers. Nako, grabe. Ibang klase talaga yung si Romualdez tsaka si Zaldico, no? Sa gitna ng corruption probe sa gobyerno, lumutang na rin ang umano'y lavish lifestyle ni na House Speaker Martin Romualdez at Congressman Contractor Zaldico. Ayon sa source ng bilyonaryo, bumili si Romualdez ng dalawang Gulfstream private jets mula kay ultra-bilyonaryo Lucio Tan. Ang isa raw ay pre-owned G150 na nagkakahalaga ng up to $8 million. Guys, $8 million! Dollars yan, 8 million na nga, dollars pa, times 55. Ang Grabe. isang G550 na posibleng umabot sa $35 million o 2.6 billion pesos. Grabe, 2.6 billion sa pera ng Pilipinas, 2.6 billion. Guys, ano ba 'to? Grabe na. Nakapark daw ang aircraft sa hangar ni Tan at nakuha na raw nito ang atensyon ng Malacanang. Si Zaldico naman na nasa Amerika, pinupull out na umano ang kanyang sariling fleet ng luxury jets at choppers sa Pilipinas. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng bilyonaryo, pinapa-register na ng kanyang Misibis Aviation ang fleet nito. Partikular ang umano'y Gulfstream G350 na may halagang $36 million. Ang namumuno sa aircraft leasing business ang anak ni Ko na si Michael Ellis Ko. Grabe guys, dinala na raw. Dinala na raw sa ibang bansa yung mga jets at ito pa guys, nakalimutan ko saan ko talaga nakita yun, yung mga cars, yung mga mamahaling luxury cars nila guys, ay sinakay na sa mga jet planes, dinala na rin sa ibang bansa. Kaya ano pa bang makukuha ng Pilipinas, 'di ba? Grabe, hinayaan lang nilang grabe talaga guys, kaya dapat lahat ng sangkot talaga makulong dito para talaga alam mo yun mabigyan na talaga ng katapusan 'tong mga pinaggagawa ng mga corrupt na mga government officials na 'to. Meron din umanong 5 luxury Bell choppers ang Misibis Aviation na ginagamit para ihatid ang guests sa luxury resort ng kongresista sa Albay. Grabe 'no, 5 choppers lang naman guys, 5 lang naman, nakakaloka. Imagine niyo yun? Tapos tayong mga Pilipino nagganda hirap-hirap na, 'di ba? Tapos sobrang daming namatay dahil sa baha. Alam mo 'yun? Grabe, daming nag-comment dito, guys, oh. Grabe magnanakaw mga kaalyado ni Marcos. Totoo 'yan, sabi ni Adora B. Reyes. Totoo naman talaga, eh, 'di ba? Tingnan natin yung mga comments. Sinabi na noon ni Inday, "Yan, ayaw ninyo maniwala, kaya inunahan niyo ng confidential fund issue kasi mabubuking kayo." Oh. Kaya inunahan nila ng confidential funds para hindi mabuking yung mga pangungurakot nila sa flood control 'no, grabe, galing talaga. Gising na mga Pinoy, nakaka-excite ang 2028 kung paano 'to babawiin ni Sara ang mga pinangnakaw nila, oo. Kasi hindi puwede 'yun, makakaligtas lang sila ng gano'n-gano'n. Babawiin talaga 'yan lahat ni VP Sara 'pag siya naging presidente, naku. Baka sila na naman yung tugisin ng ano, ng hindi ng ICC, alam mo yung Interpol. Sila na naman yung tutugisin ng Interpol kung nasang lupalop sila ng Amerika. Ha, naku, akala nila backfire. Sila na ngayon nasa spotlight, tira ng tira kay Sara tapos sila pala mga magnanakaw, true. Magmamaang-maangan na naman si BBM na wala siyang alam. Palibhasa, magkasabwat, tig-iisang private plane mga 'yan para mas madaling makatakas. Totoo.
'Pag wala pa ring mapanagot sa mga ito, wala na talagang kinabukasan ng Pilipinas sa kamay ng mga magnanakaw at mga kawatan sa gobyerno. 'Di puwede 'di makulong 'tong mga 'to, kundi magrerebelde mga tao, sobra na 'to. Barya-barya lang pala ang mga diskaya sa kanila, $1,000,000. Grabe itong mga animal na 'to, hindi baha ang magpapalubog sa Pilipinas at sa mga Pilipino kundi kayong mga anay at mga buwayang sobrang sakim. Grabe ginawa niyo sa Pilipinas, dapat sa inyo igaya sa mga government officials ng Nepal. Oo, mas sobra 'to sa Nepal guys, ano lang, 180 million at yun na yung nangyari sa Nepal. Grabe, alam mo yung pinalakad nila sa river yung ano nila, finance secretary, tapos pinaghahampas-hampas pa talaga ng dos por dos na kahoy, grabe. Tapos dito wala lang yung mga Pilipino, bumili ng jet para pantakas. Tapos mga mamamayang Pilipino nag-aagawan sa pagsakay sa jeep at MRT, maghintay ng ilang oras bago makasakay. Tapos sila eroplano at helicopter ang service. Grabe talaga kakurap itong si Romualdez at ko. Sana embargohin ng gobyerno kasi pera ng taong bayan ang ipinangbili nila diyan, korek. Grabe 'no? Alam mo yung kasalukuyang nangyayari sa Maynila, yung mga taong sumasakay sobrang dami, nag-aagawan. Tapos dito guys, naka-chopper, naka-jet plane, yung mga buwaya, lupit 'di ba? Oh, grabe. Meron pala talagang taong sagad sa buto ang kawalan ng konsesyon 'no? Baka 'di kayo tao, demonyo. Baka nga kasi hindi nila nafi-feel yung paghihirap ng tao, eh. Hindi nila nafi-feel yung paghihirap ng mga Pilipino, grabe 'no? Habang lunod sa kahirapan ng Pilipinas, itong dalawa ay lubog naman sa yaman, laban mga kababayan. Tapos yung Tito Soto pinagdidiin yung mga diskaya, si Vico Soto niyo pinagdidiinan yung mga diskaya kasi ayaw masangkot yung Uncle Romulo niya at saka yung Ninong Romualdez niya, 'di ba? Bawiin natin 'yan, sa atin 'yan, sa taong bayan 'yan. Langya lahat na lang Zaldico at Martin Romualdez pero mga kongresista Duterte pa rin dapat imbestigahan. 'Di ba, may mga sayad yang mga 'yan, eh, Duterte pa rin yung pinaiimbestigahan, eh. Bakit 'di pa sampahan ng kaso agad ang mga 'to? Hindi pa nga, ang tagal nga inano, eh, ang tagal nga finreeze yung mga accounts, eh. Wala na, naka-ano na 'yan, naka-withdraw na 'yan ng bonggang-bonggang withdrawal, 'di ba? Wala, ang tagal finreeze. Kasi alam naman ni BBM 'yan, eh. Oh, 'di ba, wag niyo munang i-freeze para makatakas pa yung pinsan ko, oh, 'di ba? Ewan ko diyan, parang binobola lang talaga tayo ng administrasyon na 'to, ewan ko na lang. Ano masasabi